Sa Alfonso, Cavite, isang retired seaman, pastry chef ang nagtanim ng malunggay at naiproseso ito para maging malunggay powder. At inihalo sa kanyang iba't ibang pastries. Lahat ng mga duko at sa mga pastry ko, puro may malunggay po. Kasi kaya inano ko yung malunggay talaga, malakas magpaano sa mga malnourished. Doon ako nagtutok, nagpuko sa malunggay. Ayon kay Chef, hindi lang daw sa pandesal pwede itong ihalo, kundi sa lahat ng pastries na kanyang ginagawa. Katabi ng kanyang bakery ang nagpoproseso ng kaong. Nakita din niya ang potensyal na ihalo na rin ang kaong sa kanyang mga pastries at nag-imbento pa ng pan de kaong. Pinakulo ko muna yung kaong ng 3 beses. Yung unang kulo, mga kulang-kulang 1 oras, tapon ko yung tubig. Yung pangatlo po, doon ako nagtagal. Kasi ang sikreto ng kaong dandalang apoy, mga 5 oras siya. Doon siya madalis siyang lumambot. Kung may pan de coco, kay Chef may pan de kaong at sinamahan pa ng malunggay. Kaya naman nakagawa rin ng kaong cake, cinnamon cake with kaong, ubi cake with kaong, at meron pang malunggay power. Kaya tinawag niya na itong healthy malunggay pastries. Si Chef, malunggay farmer na din. Don't forget to like and subscribe. Ako nga pala si Mr. Renato Bariso, ang province ko from Albay, Legazpi, pero nandito na po ako ngayon sa Alfonso. Nakatira ko dito sa Maranwan. Ngayon, ang farm ko, nandito kami sa Pierre Street, sa Marahan. Nandito ang farm ko at saka yung bake shop ko. Ang naisip ko kasing munang magtanim muna ako ng malunggay. Pangarap ko pong makatulong ako sa mga kabataan, sa mga bata na hindi nakakakain ng mga gulay. Naisip ko pong pag ako nagpatayo ako ng bake shop ko, lahat ng mga flavor kong bread and pastry, may mga malunggay. Gayang pizza, cinnamon na kaong with malunggay, cinnamon obi with malunggay, chocolate chips cookies na may kaong at malunggay. Ang malunggay naman kasi, madali lang kasi itanim. Kasi minsan ang iba, pagka pinutol, itatapon na lang, tumutubo na yan. Kaya madali lang pong itanim lang. At talagang malunggay, paboritong-paborito ng mga Pilipino. Nga yan na alakan ng vitamina. Kaya yan naisipan ko pong maglagay ng farm ng malunggay dito sa Alfonso, Cavite po. So ngayon, pipitas kami ni Kuya Ato. Gaano ba matured ang kailangan? Okay lang na. Ito ang ganito, pwede na. Pwede na ito. Kahit ano yan, wag lang muna itong mga ganito. So ang kukunin daw po yung mga matured na dahon, yung ganito. So ito Kuya Ato, i-air dry mo lang to. Hindi, isama-sama na siya doon sa lalagyan ko. Isang bugkos na ganyan. May papakita ko yung lalagyan ko nito. Okay. Ang ginagawa ko, nilalagay ko po sa laundry bag. Tapos sinasabit ko lang po dito sa alambre. Sa hindi nainitan, yun sa hangin lang. Mga 1 araw kalahati lang, okay na siya. Matatanggalin siya mismo sa tangkay. Hindi ka na mag-isa-isa ng yan. So ito, ginamit naman ni Kuya Ato para sa pag-air dry. Kasi kinabukasan maglalaglagan na yung dahon. Mga dahon. Oo. Nakasalo lang siya sa gano. Pag in-air dry siya, yung pinaka-petals or pinaka-dahon niya is kusa nang matatanggal sa tangkay. Hindi mo na kailangan isa-isahin. Dito ko po isasawit, Jay. So, okay lang daw nang may konting araw kasi pa-sunset na rin naman. So, hanggang bukas na to dito ang isasabit mo. Oo. Tapos bukas ng hapon ito, wala na nakatanggal na. Tanggal na siya sa tangkay. Ngayon, pagka-crispy na siya, na medyo pwede na siyang food processor, yun ang ginagawa ko, pinapowder ko na siya. Ito yun na nga sa init eh. So madali na lang siya natatanggal.
Yung paglalagay ko sa oven, pagka sakaling tag-ulan, pwede ko sa oven. Pero pag mainit naman ganito, piling bilad. Oo. Yan ang ginagawa ko sa ano. Kasi sa tagal ko na nagpa-powder po ng malunggay. Pagka-bake mo, this is mo ilalagay talaga kasi yung sobra pa yung heat niya. Pero wala na siyang apoy. Ngayon, magano ka na ng mga 5 to 6 hours, dry na siya. O talaga pagkainan mo, kahit ano mo na lang ng kamay mo, talagang crispy na ang ano niya. Kaya pagkapatay ng oven, yun yung heat na ginagamit yung heat niya, mo. yung ano niya. Nadudurog na siya ng Durog pusa. na siya sa gano. Crunchy. Kaya nalagay ko na dito sa food processor na ano. Pinabili ko ito sa Europa nung nasa England ako. Ba't kailangan salain ko yan? Ay para yung may mga yung tangkay ng mga maliliit pa ng malunggay nasasala niya kasi matigas yun eh. Nagmukhang matcha. Parang naging matcha yung itsura ko yan. Ayan, pwede mo pa ito gilingin pa ito. Ito na gagamitin natin. Kalating ano na ng kaong. Kapit-bahay lang pala ng bakery ni Chef Ato ang kaungan ni Kuya Jomar. Kasama ang kanilang mga kapitbahay na nagha-harvest at nagpoproseso ng mga kaong. Kaya naman nakita ni Chef ang potensyal ng napakaraming supply ng kaong. Naisipang gumawa ng mga produktong gamit ang kaong. Kung may pandikoko, kay Chef may pandikaong at sinamahan pa ng malunggay power. Dahil sa mga produkto ni Chef, natuwa ang mga magkakaong dahil madadagdagan ang kanilang market. Pinakulo ko muna yung kaong ng 3 beses. Yung unang kulo, mga kulang-kulang 1 oras, tapon ko yung tubig. Pangalawang lagay ulit ako ng tubig. Pagdating ng 30 minutos, kumulo, tapon ulit. Yung pangatlo po, doon ako nagtagal. Kasi ang sikreto ng kaong dandali ang apoy, mga 5 oras siya. Doon siya madalis siyang lumambot. Ngayon, nung lumambot na, pinasok ko sa food processor. Tapos naggawa na ako ng minatamis na sukal. Madali lang pong paggawa ng minatamis na pagka medyo malilit na yung kaong. Ito na yung isa sa kung bakit espesyal ang kanyang mga pastries dito. Merong mga healthy benefits. Nagawa na ako ng duko ng kung mga 1 kilo. Maglalagay lang ako siguro mga 4 tablespoon ng powder na malunggay. Yun ang tama na yun kasi pag nasuburan din siguro baka mapait din siguro sa pag ng Lahat ng mga duko at sa mga pastry ko puro may malunggay po. Kasi kaya ko yung malunggay talaga, malakas magpaano sa mga malnourished. Doon ako nagtutok, nagpuko sa malunggay. Ngayon, kaya target ko talaga, pag nagtayo ako ng bake shop ko, lahat na tinapay ko, puro may malunggay. Yung temperature mo? Itong temperature ko, kasi itong sira na kasi wala nang niya. Kabisado ko na yung heat talaga ng kaya kung mga siguro 200 degrees. Ngayon ako muna yan sa taas. 45 minutes, luto na po siya. Yan.
Ay, luto na. Oo. Ito na yung kaong cake. Yan. Wow. Wow. Anong sunod mong lulutuin, kuya? Pandikaong na may malunggay. Nilagay ko na yung kalating kilong lao. Yan na. Banda lang ang ano, para hindi siya magtagtalsikan. Ilang ito isang egg. Tubig na isang cup. Di normal na ganyan na. Ang pinakasikreto ko po, maglalagay ko po ng mga 2 tablespoon na powder milk. Yan. Ito na yung inano namin na pinuproseso namin malunggay. Lalagyan na namin na yung ginawa namin doon ng ano. Pati yung kaong, na-discover ko rin yung kaong na gano'n. Mas masarap, parehas din siya ng buko. Pero kaganda kasi sa kaong, madali siyang gawin, matagal din ang life niya. Pag namin natamis mo na siya, kahit na ilang stock mo lang sa rep, hindi siya nasisira. Kung merong pandikoko dito sa Alfonso, meron naman may pandikaong. Pandikaong. Ito po yung naiprocess ni Kuya Ato na kaong. Galing po kay Kuya Jomar. Thank you sa panonood nyo. Umabot tayo ng 2 million views, ano? Ngayon naman, papakita naman na ni Kuya Ato ang paggawa ng pandikaong. Ang pandikaong. Ayan. Ilang minuto bago maluto? Siguro 15 to 20 minutes. Ayan. Bago muna ako nagbarko, nag-Saudi Arabia muna ako ng 6 na taon. Kinasal kami ng 1986. 2 linggo lang ako umalis na ako. Tapos pumunta ako ng Saudi Arabia sa Jubail. Alam mo yung unang taon ko pala, 1 linggo lang ako pakakasal, 2 taon may 6 na buwan nakita yung anak ko. Siyempre mga anak namin, yung 4, lumaki sa mami nila. Tanggap ko na rin po yun dahil lumaki nga sila sa palaging akong wala. Dito na ako bumabawi sa mga apo ko. Kaya ako minsan linggo-linggo nasa Batangas ako dahil gusto ko rin na bago ako call ni Lord, gusto ko rin makapiling din ng buong pamilya po. Mahirap talaga sa barko kasi araw-araw talaga para kang piyesta talaga na doon kasi European-American nga. Ngayon ang inano ko na lang, pagka naka 5 years na ako, magbalak kong magnegosyo, ay hindi naman po ako umaano kasi palagi rin ako umaalis. Ngayon, nung nag-retired na ako, noong 2015, hirap na talaga ako kasi yung kaliwang tuhod ko bakal na po. Kaya ako, nagdesisyon ako na sa family na lang po ako. Nadulas lang po ako doon sa barko. Nadulas ako sa pag-akyat ko kasi nga yung tubig, malakas ang alon na doon ako nagsimula. Kaya ako, awa ng Diyos naman, libre naman po yung papa-opera ko. Yung nagbayad nga lang kami doon sa bakal ng 100,000 din. Pero yung mga doktor po, libre po yun. Yay! Halika na, halika na. Sa unang pagkakataon, matitikman ng pamilya ni Jomar at kasamahang magkakaong ang produkto ni Chef na may kaong at malunggay power pa. Ito yung pandikaong, kaong cake, cinnamon kaong with malunggay. May pandikaong with malunggay yan. Pati ito, cinnamon na kaong may malunggay. Pati yung kaong na cake, may malunggay din.
Pinagtagpo at tinadhana ang magkakaong nagpaproseso galing sa puno. Ito kuya, ito yung aming prenasis na kaong. Yan. Sa'yo naman yan. Ayan. Maraming salamat, Jomar. At ito naman ang ibibigay ko sa iyo. Yung kaong mong binigay sa akin, ginawa ko ng pandik. Kaong at cinnamon na kaong with malunggay. At meron pa Mayroon kasama pang kasama pang cake. kaong cake with malunggay. Ibig sabihin, ito na yon. Yan na. Kabilis naman pala, no? Kakabigay ko lang nagawa na kagad. yan ang tunay na chip. Nandun sa loob. Yan. Sige, yan. Para bilisan mo papamana. Hindi makapagsalita. Para ano masarap? Pero masarap. Kakaiba ang lasa. Pwede pala yung kaong na gawing tinapay, ano? Ay, yung cake naman, tikman mo. Cake naman. Walang impossible. Ano? Reaction. Ayos. Hindi makapagsalita. Pwede bang ubusin ko muna bago ko sabihin, bago malasahan? Pag napagawa ko itong pwesto kong ito, matutulungan ko paggagawa ng mga kaong pie, kaong cake. Matutulungan kasi napakababa po ang binibenta nila. Ang per kilo po ng pagsusungkit nila, akit pa sila sa kao, ibababa pa nila yan. Tapos napakakati pa, napakabigat pa. Minsan, ang tumutubo po ang kaong nasa ilog po. Isa naranasan ko, tumutulong po ako sa pag-aakit niya. Naranasan ko pa yan na Makati. At saka may service po akong sasakyan. Nagsiservice po ako nila, inaakot yung binabayari yung car ko na akutin yung kaong nila. Kaya doon ako napaloob nila. Sabi ko, tutulungan ko kayo pag ako gumanda na ang takbo ng bread and pastry ko. Itong mga anak ninyo, maging katulong ko sila sa paggagawa ko ng improve ng kaong cake ng mga pastry na may kaong po. Yun po ang pangarap ko sa kanila po. Oo, para madagdagan ko po yung kita nila. Kasi inaano ko nga na binibili ko po ng mahal na yung kaong nila para mapakita ko sa iba na itong kaong napakamura. Dapat talaga itaas ang value ng kaong kasi napakahirap. Kaya ako nagtutok po ako sa kaong. Ngayon ko lang natikman yung pandikao nga, mas masarap kaysa pandikoko. Mga pwede na kayo umorder. Kay Kuya Ato, masarap pala. Masarap siya. Kaong cake, masarap kainin. Tikman nyo, bibili na kayo dito kay Kuya Ato. Ayos sa panlasa, tama ang tamis, tama ang pwedeng-pwede sa mga may diabetic. Na may ube. Sarap pala ng kaong na may ubi. Ang masasabi ko po ngayon ko lang nalasahan, napakasarap pala. Kung kayo po hindi pa nakakaan ng kaong with cake, ubi, ay order na ako kayo. The best the best. Approved. Okay. Yung pandikaong, masarap talaga. Kumbaga sabi pa nga, kakaiba sa katulad ng pandikoko, medyo malinamnam yung pandikaong. Iba ang talaga, iba ang lasa ng kaong. Mas masarap talaga. Yung kaong cake naman, talagang mas the best yung lasa kumpara sa ibang mga cake. First time namin makatikim ng kaong cake eh. Kaya pwede pala yung kaong cake. Yung yung hanap buhay namin, pwede pala gawing cake. Masarap po. Bitin pa nga po ako eh. Hingi pa po kami kay Kuya Ato. Sana'y magtuloy-tuloy na. Tsaka ako, thankful din ako kay Kuya Ato na kumbaga na nag-experiment siya yung pinaprocess naming kaong, ginawa niyang kaong cake. Pasalamat kami kay Kuya Ato, sana magtuloy-tuloy para kung sakaling okay yung kanyang negosyo, kami din yung supplier. Sa amin din siya kukuha ng kaong. Pagka nag-post na po ako, matitikman ninyo, pwede naman ako mag-online. Ang ginagawa ko po ngayon, gumawa po ako ngayon ng kaong cake na may malunggay, cinnamon na ube na may malunggay, cinnamon na kaong na may malunggay, chocolate chips cookies na may
kaong with malunggay. Kaya imbento po ng imbento. Lahat ng mga ko product ko. Ngayon pinatingin ko sa aking kaibigan kay Jay. Sarap na sarap po. Sana naman po itangkilik ninyo po ang aking produkto po. Agree po ako sa agree. Don't forget to like and subscribe. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang naka-trim na ito. Kasi masarap. Itong cookies with erok, kaong. Erok, kaong isa yun. Malinamnam. Masarap. Parang hindi na eh. Pero may kaong pa rin siya ito. Yun yung kagatin mo, yung may kaong. Oh, ano? Good na good. Ayos ang nagluto, si Master Ato. Master Chef. Ano yung tinikman mo? Cake na may kaong. So, sa buong buhay mo ba nakatikim ka nun yan? Ngayon pa lang, Anong reaction mo? masarap siya. Kasi ngayon ko lang ito natikman eh, pero masarap siya. Ibang kakaiba siya sa mga cake na na may kaong. Na yung kaong pala pwedeng gawing cake. Kasi kalimitan na nakabibili natin banana cake. Yung mga cake na iba-iba lahok na ngayon lang dito sa Marahan lang nagawa na may ang cake niya merong kaong. Na si Kuya Ato ang gumawa.